Okay mga kalahi, nandito na naman si Kalahing Saban sa punto komentaryo. Patuloy po tayo mga kalahi, no? Atin pong pagmasdan itong mga ex-marine daw mga kalahi, itong mga ex-marine sa kanila pong mga testimonya o sa kanila pong mga pagpaliwanag at saka sa pagsagot sa mga tanong ni Defensor na kunwari hindi alam ni yung Defensor mga kalahi ang mga sasabihin ng mga ex-marines. Parang hindi pinapalabas nila na si Defensor ay nagtatanong, kunwari hindi alam ni Defensor ang mga isasagot sa mga ex-marines, no? Kaya mga kalahi, mapaisip ka dahil panoorin at tingnan natin na maigi ang galawan ng mga ex-marine habang nagtatanong itong kanilang pinakaamo at nagbibigay ng suhol sa kanila. Ito pong si Defensor dahil nalalaman naman ayon po sa investigasyon na si Defensor ang nagsuhol ng pira 5 million each bawat isa. No, kaya lang hindi pa bayad. So kailangan ayusin ang trabaho, ayusin sa mga ex-marines ang kanila pong mga pagpapahayag para naman ay talagang makumpleto ang suhol. Dahil yon naman talaga ang lumalabas. At aminado naman itong si Defensor na siya po yung nagbibigay ng pera sa mga ex-marines. Sabi niya tulong daw at yan ay isang palusot, no? Hindi naman aminin. Tapos mayroon naman talagang nagbulgar, mayroon naman talagang nagsabi na yan talaga ang suhol, 5 million each ayon po sa isang witness na naimbestiga sa NBI. No, kaya mga kalahi, panoorin ninyo ang galawan ng mga ex-marines habang nagtatanong itong kanilang boss, no? Kunwari, hindi alam. Kasi picture ito ang pinapakita eh. So, parang nalilito po sila dito sa tanong. Kaya naghanap sila kung sino ang sasagot. Tingnan ninyo at panoorin ninyo mga kalahi ang kung legit ba itong klase sa saksi or witness. So tingnan natin, panoorin natin mga kalahi, ha? Dalawang dapat yan talaga kung sobra amin na naman. Hindi po ito yung proses ng pagkarga. Ito pagkarga ninyo pauwi ng Bicol, linggo-linggo to, hindi naman. Yung pauwi ng Bicol, hindi naman. Naguguluhan na sila. Oh, nagtuturuan kung sinong sasagot. Doon po sir sa Bicol sir. Ang gawa na po doon sir. Kasi doon sir, tatlo kami nagpapantay doon sir. Ng mga maliit na pera. Isang pag-duty namin doon sir, 15 days yung passion. Sa pag-duty ko doon sir, 2 beses ako sir sa receipt ng apat na ban sir. Mga nasa 30 plus 40 na palita sir. Ayun, no? Ang galawan ng mga taong ito para talagang sila naguguluhan eh. Di ba? Nalilito. Ilan ang sakay nitong security? Sige sir, wala pa akong security na. Pati ko sa pagkagawa ko ng piloto, pwede. Hindi makikita. Next. Katulad to, dahil ito ha. Ilan na naman ito? Yan ang answer na dito sa dating ito. Next. Pareho ba ito kanina? Pareho kanina. Yan na pareho kanina. Sino ba natin pagkwento tungkol dito? Okay, di ba? Para pag-tigil nila. Kasi ako yung mga pagtigil nila. Tingnan lang yun. Sa bahay daw ito ni former Speaker Martin Romualdez, no? Ito daw dahil ito daw ang isang ex-marine, yan daw ang nag-video, no? Yun. Okay lang man yun yung video. Yun ang hinahanap natin video. Kaya lang totoo ba na yung lugar na yan bahay ba ni Romualdez? Wala naman diyan si Romualdez. Ano bang patunay na si Romualdez ay tumanggap at siya po ang nakatanggap ng mga malitang yang dinideliver
Saan ba ang patunay o ebidensya na mayroon po kayong audio o ba kaya puto o na tinanggap at pirma si Romualdez para tanggapin itong mga malita? Malita lang 'yon at saka iyang mga taong yang nasa video. Wala naman patunay diyan kung bahay ba yun ni Romualdez, saan ba yung banda at nandyan ba si Romualdez at natanggap ba yun ni Romualdez. Madali naman nating sabihin at ipagbintang kahit kanino kung gusto natin na pagbintangan yung tao. Wala naman kayong patunay kung yun ba'y natanggap at ibinigay mo niyo ba talaga sa taong pinagdalhan ninyo or pinagdideliveran ninyo. Yun, kayo mga kalahi, no? Atin po talagang pag-isipan, atin suriin po natin ng maigi. Madali lang yung maggawa tayo ng video. Kaya lang sigurado ba po tayo o hindi ba yun paninira o isang propaganda sa isang politiko para lang masiraan ay nag-video tayo ng ganyan tapos nagsabi tayo na bahay ito sa isang politiko, bahay ito ni Martin Romualdez tapos natanggap. Saan ba ang patunay na natanggap o tinanggap o nadideliveran talaga si Romualdez? Iyon lang ang video ang pinakapakita ninyo. Madali lang yung gawin ha? Kaya patuloy po tayo mga kalahi. Luis Pereira, Marlon Sherrina, at saka si Mario Sumay. At saka yung sa kapit namin, si Raji Mara. Nandito na tignan natin ang bahay ni dating speaker natin, Martin Romualdez. Ang pagpinupahilan, dahil po ito magiging North Sparta. Okay, sino yung nakasul? Si John Paul Strasser. Sino naman yung nakitim? Pati yung pagdating kami kasi yung kaso siya yung training. Kasi ako kasi bahay ni dating speaker. So, yung nakitim, tao mismo ni speaker. Yes, sir. Ilan ang tinibig nyo yan, ang malita? Mababa po yung pinti siya. Pero yung iba sa labas ko, hindi pa ako naman. Yung nakuha na ko, yun lang po yung nandiyan. Ilang beses yung mag-deliver na ganyan. Pati nung tayo ko sa business lang mo. Pero sa, di ba may group chat kayo? Yung speaker, ilang beses mag-deliver na ganyan. Pati sa isang linggo siya, tatlong business ko lahat. Tapos ko nila lang bilang ako siya. Ngayon po siya, yung lahat siya, yung nagpunta siya. Yung nagtanggap niya, paano mo nalaman? Pati yung lahat siya, nagtanggap po, ilang po sa sir. Itong lahat siya, nagtanggap. Ako sir. Sino ba kasama dito? Pati may pinatahan po yan sir, nung lahat siya, nung sa table, may receiving kami. Ito po yung isang example ng video na napakahalaga. Ano nangyari na ito? Tatlong beses sa linggo. So, siguro sa sino ko ito? Sino naman? Nakasama dito. Kunwari pa ni Defensor na hindi alam. Ha? Alam namin na Defensor kung ano ka. Talagang napakatindi mong maninira. Ibababa po namin papunta base line 3. Then itataka po namin sa mga nasakyan. Then itataka po namin i-deliver. Yan po yung tama na po yan. Yung una po yan. Malimit po na pinapababa ko. Halito po sa lobby. Pero sa dami ng mga tao na nakakakita, so nakapasya po nila, nakilita po sa basement 3 ng Horizon Homes. At doon po inaakyat ang pinababa. At mga maleta na nakakaling sa mga bayan. Yan po yung ginagawa po namin. Yan po yung trabaho namin. Sa natin pong pagkatandaan mga kalahi, ito pong mga ex-marines na to na sinasabing ex-marines talaga, iyaon pong mga tao na ito ay sila po talaga ay dinidischarge, no? Sila po talaga ay mga nagserbisyo bilang marine noon ay talagang maiksi lang ang serbisyo dahil sila daw ipasaway dahil sila mga ito bad record talaga. No, sila po parang tinerminate talaga sila dahil mga bad record po ito, may mga kaso. At ito pong mga taong ito ay karamihan ay halos talaga silang lahat talaga ay mga dinischarge talaga sa Philippine Marine, no? Dahil ang yung mga record nila ay talagang pangit at saka mga bad record, may mga kaso, mga abusado. Tapos ito pong mga ex-marines na to ay talagang may mga ginagawa na mga masama, no? Kaya nga sila po ay dinidischarge, no? Dahil sila talaga ay hindi karapat dapat sa Philippine Marines. Kaya sila po ay tinanggal, no?
Kaya sila ay kumbaga yung buhay nila bilang ex-military ay madali nilang mapasok yung trabaho, lalo na sa mga politiko bilang bilang tinatawag na gons or baka bodyguard. Yun na ang trabaho nila. Kaya itong mga tao to sanay ito sa mga klaseng sindikato, smuggle. Kaya kahit anong sasabihin itong mga klaseng taong ito ay hindi po tayo madaling mapapaniwala dahil hindi naman mapagkatiwalaan ang mga tao ito based sa kanilang mga record, no? Galing po sila sa Philippine Marines. Kaya mga kalahi, maging masuri po tayo dahil yung mga taong yan hindi lahat mga sinasabi ay totoo, no? Dahil mayroon pong buhos nila na nagsusuhol, nagbabayad. No, ito pong nagtatanong sa kanilang kunwari hindi alam, ito pong si Defensor. So talagang kilalang kilala si Defensor na talagang slanderer o mapanira talaga, propagandista. Noon pa yon panahon ni Gloria Macapagal Arroyo. Talagang napakatindi yung tao niyan. Kaya lang, nagkamali sila sa binangga nila ang administrasyon ni PBBM dahil hindi nila kayang banggain dahil napakatalino yung presidente. Yun naman talaga ang nagbubulgar at wala talagang makikitang anumang anomalya o ebidensya na patunay na ang presidente sangkot sa katiwalian, sangkot sa korupsyon, no? Wala kang makikita. Kahit nga yung kang Martin Romualdez, yun lang yung mga hirsi-hirsi. Kahit yung kang Romualdez, walang ebidensya na natanggap, na tinanggap, ni-receive talaga, pinirmahan ni Romualdez, tapos may audio, wala. Isang hirsi lang, malita lang na picture, malita na video, pang-exit. Saan ba yung patunay na talagang natanggap ito sa taong binibintangan ninyo? Yun lang mga kalahi, no? Dito na lang po tayo mga kalahi at sana ang bawat isa sa atin ay hindi madaling mapaniwala sa mga sinungaling dahil maraming sinungaling ngayon dahil lang sa suol, dahil lang sa pira. Kaya sana ay tayo po'y obedient sa atin pong gobyerno. Ang administrasyon po ni PBBM ay kailangan na tayo po'y mapasailalim at sundin natin para tayo po'y magkaisa at isang bayan, isang bansa sa bagong Pilipinas. And God bless!